Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Dare to Ask. Attorney Lorna Kapunan. Anong nararapat sa scammer? Isauli niya yung pera. Isauli mo yung pera, mag-account ka at humingi ka ng tawad sa taong bayan. Huwag ka nang tumakbo. Yan ang payag ni Attorney Lorna Kapunan. Kasi, yung mga salitang yan, yung scammer, sinabi niya sa impeachment trial kahapon, kaya lang, nagalit ang impeachment court, pina-strike, tanggalin, dahil hindi karapat-dapat na sabihin ng isang private prosecutor yung ganyan. Kasi, she is stating conclusion of fact and law. Inuunahan niya na ang mga senator judges. So, pinatanggal sa record. Kailan, after that, ito parang press conference, inulit na naman niya. Sa labas, nagsasalita. Kaya itong si Attorney Kapunan, nagiging propagandista na siya. gusto nila talaga sirain ang credibility ni BP Sara. Dagdag ni Dare to Ask. Veterana ba yan? Di ba? 72 years old na si Attorney Kapunan. Bata pa lang ako, estudyante pa lang ako, naririnig ko na yung Attorney Lorna Kapunan na yan. Veterana yan, nasaan ang ebidensya mo? Korte ka ba? Supreme Court Philippines ka ba para sabihin na magsauli? May final decision na ba? Wala pa, di ba? Wala nga kayong ebidensya. Anong ebidensya nila? Pinapasauli na ang pera. Ang mga usapin tungkol dyan sa mga pundo, kahit sabihin natin may ruling na ang COA na may nadispalko si BP Sara na pera sa kanyang pundong natanggap, iakyat pa yan sa Supreme Court. Ang Supreme Court ang may kapangyarihang mag-decide para utusan ang isang government official na magsauli ng pera. So itong ginagawa ng prosecution ngayon, makikita nyo is intentional effort. Salita sila ng salita, sinasakyan naman ng mainstream media, i-post nila kaagad para ang taong bayan mabasa, marinig ba, and then yun na, mind conditioning. Kaya ang labanan dito is battle of public opinion. So, sige lang, bahala na ang taong bayan kung maniwala sila kay Attorney Kapunan o hindi. Yon, huwag ka, humingi ka ng tawad. Nirereklamo nila yung confidential funds na kabuuan 612 million. Kaya lang tahimik sila for the last 4 years. Ilan na? Sa isang taon nata, 4 billion. Tama ba? 4 billion ang confidential funds ng Pangulong Marcos Jr. So kung 4 years, 16 billion na. Paano niya ginastos din yung confidential funds ng Pangulo? Punta tayo sa trilyones na flood control funds na nawaldas kung saan-saan. Nag-ingay ba itong si Kapunan? Wala. Tahimik. Kaya ito yung tinatawag na selective accountability. Dito talaga magaling ang administrasyon ito, yung selective justice nila. Napakabilis nilang imbestigahan, kasuhan ang mga kalaban nila sa politika. Pagdating sa mga kaalyado, wala. Tingnan nyo, Romualdez.
Di ba, mag-isang buwan na mula nung July 27. Wala pa palang isang buwan. Mag 2 weeks na mula nung nagsona ang Pangulo na sabi niya, ang ombudsman malapit ng sampahan ng kaso si Romualdez. Tiga, bilangin natin. How many weeks? How many months? Baka matulad yung pangako nila last year, December 15, may makukulong na. Wala namang napakulong. Si Sara Diskaya lang napakulong nila. Kaya, anyway, may hangganan ang lahat. Sige, sirain nyo nang sirain si BP Sara. But it appears na hindi effective yung ginagawa nila. May post si Attorney Edward Chico tungkol nito. Hindi effective yung paninira nila ng paninira kasi habang sinisira nila si BP Sara, lalong tumataas ang kanyang mga survey ratings. Kaya pabayaan lang natin itong si Senator ni Kapunan, Team Luistro, kahit sino-sinong nagsasalita dyan, sige, press conference kayo ng press conference. Dahil ang taong bayan, ano na ngayon, dahil age of social media, hindi mo na basta-basta makontrol ang narrative. Maraming sources of information. Marami ng mga vloggers na kumukontra sa mga naratibo nila, kaya hindi nila kayang kontrolahin ang paniniwala ng taong bayan. So, mga kapwa ko DDS, konting kapit na lang, magtulungan tayo. Nalapit na po, I think 22 months na lang ang nalalabing termino ni PBBM. After that, sa tingin ko walang makakatalo kay BP Sara sa 2028. It's just a matter of time. Babalik ang Duterte sa Malacanang. Kaya kakanta tayo, Pilipinas, Duterte pa rin. La 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 la. Ang ganda yung kanta na yun. Hindi ko lang may memorize ang lyrics. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang among gihatagan o gero. So mag-atop na ni siya karon sa iyang balay. Og karon mo na ni ang iyang pag-aatupan sa natagaan na mo og gero. So mag-atop na ni siya karon. Og muna ni giloagon lang sa iyang balay. So kuang gid kaayo, gamay gid kaayo. Og dito sa silong ang loto. Og karon tungod sa kagamay sa ilang balay, muni ang ilang kusina. So mga buslot na gyud ang yero ipang sumpay-sumpay lang kani ng mga yero. Ilang ani. So gamay gyud kaayo. Tungod sa kagamay sa ilang balay, diri na sila sa naog magloto. Ano ni ang itsura sa iyang lutuan. Og karon naman na gyud ang pag-atop ang among gihatag nga yero. So di na gyud sila mo. Salamat sa Ginoo sa pag-atop namo sa tabang sa amo. Salamat kaayo. Salamat ka.